Heto nga pala yung before natin tapos heto yung after. Nagpabudol na naman si Mrs. sa TikTok kung ano na nalang pinagbibili niya. Bumili ulit siya ng isang shoe rack na matibay daw kesa sa mga dati naming binili. Paano ba naman? 1,000 ang presyo nito, free shipping na daw sa TikTok. Yung dati kasing binili namin nasa 300 plus lang, kaya pag nilagyan mo ng sangkaterang mga sapatos talaga naman babagsak. Wala pa nga 10 minuto dito tong parcel na to, pinapa-assemble na sa akin agad ni Mrs. Taksya po, hindi ko nga alam kung paano i-assemble ang mga ganitong klase ng mga shoe rack. Order ng order sa TikTok, hindi naman pala alam assemble. Ay naku po, sakit sa ulo si Mrs. Tignan nyo naman guys, hindi ko nga alam kung paano ikabit itong dalawang to at pagdugtungan. Ang sabi naman ni Mrs. basahin ko daw muna yung manual niya. Paano ko babasahin? Puro inchik naman nakasulat dito. Drawing na lang yung sinusundan ko dito kung paano niya nilalagay ito. At ayun na nga guys, nakuha ko na kung paano pagdikitin tong dalawang ito. Gagamitin pala itong kulay black na parang bilog na to. At para siyang mga gulong sa gilid lang. At sa bawat sulok ng bilog na yon, doon mo ipapasok itong mga lagayan na to para mabuot, makonect. At itong nakikita nyo parang martilyo na kawang na to kasama to sa order. Ito yung ginagamit na pampukpok para kumonect dito sa connector niya. Siguro pag totoong martilyong bakal itong ginamit dito, mababali itong bakal dito. Sa mga ganitong klase ng mga shoe rack na nabibili sa mga online na ina-assemble, sa una lang talaga mahirap ang paglalagay or pagkukonect ng mga to. Siyempre sa una kakapaka-paka dyan, kailangan mo muna talagang basahin yung manual niya kung paano gagawin. Pag nakuha mo na or nabuo mo na yung unang rack ng isang shoe rack na binubuo mo, sigurado yung kasunod, mabilis na lang yan. Ang kaso nga lang, mabot pa rin ako ng 15 minutes dito sa isang shoe rack lang. Kasi nga si Mrs. mali-mali din ang tinuturo sa akin eh. May pinapanood pa siyang video kung paano daw gawin. May sinasabi pa siyang baliktad ang pagkakalagay or ganyan-ganyan dapat ang ilagay. Naku po, dapat ikaw na lang nagbuo nito. Ikaw naman ang bumili. Pagkatapos nga na mabuo tong first rack ng shoe rack na binubuo namin, si Mrs. tawang-tawa na dahil madali na lang daw tong susunod. Pero kaninang binubuo namin niya, mainit na yung ulo niya kasi hindi niya alam paano gagawin. May mali pala dun sa first layer na binuo namin. Ito palang kulay puting to, dapat nandito siya sa gitna. Ito pala yung lagay ng mga kulay puting hook na yan para sa division niya. Kaya naman pala kanina pahirapan yung paglagay namin ng clip na kulay puting to na connector dahil mali yung pagkakalagay. At dahil nga okay na ngayon, napakabilis na namin na ilalagay itong division niya. Yan kasi yung parang adjustan kung gaano kalaki yung ilalagay mong space dito sa shoe rack na binubuo mo. Pwede mo kasi agad tanggalin yan kung medyo mataas yung ilalagay mo dito. Pero pag sapatos lang naman yan, pwede na yan, division na yan. At yung mga sumunod na layer naman dito sa ating shoe rack, madali na lang sa amin para naglalaro na lang kami ni Mrs. dito. Para kami nagtatayo ng bahay dito na maliit. At syempre, pag nagtatayo ka ng bahay, imposibleng walang pinto yan. Kaya kailangan may pinto. Kaya ito, ilalagay na namin yung mga pinto. Pero sa totoo lang parang matibay itong nabili ni Mrs. ngayon ay. Sulit na yung 1,000 dito at marami ka na may ilalagay na sapatos. Pwede rin itong parang Durabox kasi pwede kang maglagay dito ng mga damit mo. Pag marami naman laruan yung mga anak mo, pwede mo rin ilagay dito para organize sila at hindi kalat-kalat sa bahay. At kung ano-ano pang bagay na pwede mong ilagay dyan na kumakalat lang sa bahay mo, pwede mo nang ilagay dyan para organize at hindi nawawala. At heto na nga yung pinapangarap ni Mrs. na do-it-yourself shoe rack organizer. Ang astig ng mga shoe rack ngayon, no? DIY na lang talaga tapos matitibay pa ngayon kesa sa mga dati. Yan yung harapan niya tapos ito yung likod niya, oh. Ang gandang tignan, meron pang disenyo yan. At napakatibay niya mga kaboss, pag talagang hinawakan mo, matitibay talaga. Ang sabi ni Mrs. may iba't ibang kulay naman niyang pagpipilian pero black yung pinakagusto niyang kulay dyan. Heto naman pala yung dating lagayan namin ng sapatos. Tignan niyo naman, parang babagsak na yung shoe rack na nabili namin dati, oh. Pag mga babae talaga, ang dami mga sandals at mga sapatos na binibili. Hindi naman nasusuot lahat. At inumpisa na nga ni Mrs. ang pagtatanggal at pagsisaayos ng mga sapatos at sandals dito sa bago naming shoe rack. Ang hindi ko lang alam talaga dito kung kakasya lahat dito sa isang shoe rack na nabili namin. At nasa ayos na nga lahat itong mga sapatos at sandals ng aking mga anak at misis. Ayan, organized na daw sila at maganda ng tignan. Hindi na mukhang parang mga squatter yung lagay namin ng sapatos. Bago mo pala tapusin yung video to mga kabobs, paki-comment naman kung taga saan kayo para alam ko kung saan umaabot tong video to.
At para ma-shoutout na rin kita sa susunod kong mini vlog at huwag mo na rin kalimutang i-follow yung aking Facebook page ha. At paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel at TikTok account. Ang sabi nga ni Mrs. sana pala dalawa daw yung binili niya kasi hindi nagkasya lahat ng sapatos at sandals. Ang sabi ko naman sa kanya, walang problema, sige umorder ka pa ng isa at bubuuin natin para magkasya na lahat yan. At sana guys nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Maraming salamat!